Kamusta? Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plans for us. Welcome to JBMSIM. Good morning, church! And welcome again to our Sunday live stream service. God is good All the Amen. time. all the time. God is good. Amen. So we are so blessed. We are so grateful na muli po tayong pinagsama-sama ng ating Panginoon for to worship Him. Sabi nga po, if you have your Bibles with you, please read with me in the book of Psalms, chapter 150, verses 1 to 6. Sabi po dito, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power.
Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. So this morning, we encourage you na let's praise the Lord. Let's give Him our best because siya po yung nagbibigay sa atin ng buhay at He never changes. So we invite you to worship with us this morning, and we just want to encourage you to focus our hearts, our eyes onto Jesus today and every day of our life. Sa oras ng kahinaan, o Diyos magpakailanman. Ikaw ang sasaligan ko, ngunit siyang paglihan ko, o Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpakailanman. Ikaw ang sasaligan ko, bukod siyang kulihan ko, o Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ibinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupulis. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ibinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang Panginoon. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ng kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y ipinawi. Kagalakan ang ibinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Muli pasasalamat ang aming alay, Panginoon. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ng kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya,
bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng
aking karanasan, higit sa aking isipin, ikaw mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling ko. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, oh, minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Hatay tayong gawin. Ikaw lamang ang Panginoon, ang likhain ng lahat. Mapagpala at matagumpay na araw po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Diyos sa araw na ito. Tayo po'y muling makakapakinig ng kanyang salitang buhay. At gusto ko pong, bago ko po ibahagi ito sa inyo, ako po inyong samahan sa pananalangin. Tayo po lahat ay pumikit. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa oras na ito, sa pagkakataon na binigay po ninyo sa amin upang ikaw ay mapuri at masamba at pakinggan ang iyong salita. Dalangin ko po na ako po inyong bigyan ng kalakasan o Diyos at ng tulong para maibahagi po ang iyong salita sa inyong mga anak. Bigyan niyo rin po sila ng pangunawa na mas malawak sa salita na maririnig nila. Mapanatili sa kanilang puso o Diyos ang salita na ito. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa oras po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang aklat po ng Hebrews chapter 6, starting verse 13 hanggang 20 po. Ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, kaya kahit ito po ay binabasa lamang natin at tayo'y nananampalataya sa salita na ito, ito po ay kikilos sa ating mga buhay. So, babasahin ko na po sa talatang 13. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapanumpaan. Sinabi niya, pinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matyagang naghintay si Abraham sa kanya ngang nakamtan ang pinangako sa kanya. Nanumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga, panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit sa dakong kabanal-banalan, na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon siya isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So, ang passage po na ito ay tumutukoy po sa pangako po ng Diyos sa tao. Ang mensahe ko po ay pinamagatan ko po na promise with vow to His name. This passage po ay alam naman natin na
tayo po na mga nagbigay ng ating buhay sa ating Panginoon, tayo po na nakaranas na ma-born again dahil sa paniniwala po natin sa kanyang salita na si Jesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan po niya. So nung ating po itong pinaniwalaan, tayo po napabilang sa kanyang pamilya, tayo po ay umasa at patuloy na nagtitiwala sa kanya pong pangako na ipinagkaloob sa atin. Dito po ay makita natin ang kanya pong halimbawa na ginamit na pinangakuan niya ay ang kanyang lingkod na si Abraham, na alam natin na ama ng pananampalataya. So, sabi po dito sa ating binasa, ang Diyos ay mangako kay Abraham, ay ang pangakong iyon po ay sinamahan ng panunumpa. Sabi niya, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa rito sa kanyang mapanumpaan. Ano ba ang magiging epekto ng panunumpa dun sa pangakong ibinigay po ng Diyos? Sa atin po dito sa mundo na ginagalawan, sabi po dito sa talatang 14, sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin kong iyong lipi. Ito pala sa 15 po, verse 15, matyagang naghihintay si Abraham at kanyang ngang nakamtan ang pinangako sa kanya. 16, nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. So, una po, gusto ko pong gamitin na ang Diyos ay nangako kay Abraham na siya'y pararamihin, magmumula sa kanya ang buong lipi. No? So, yun ang pangako po ng Diyos. At alam natin sa istorya, sa buhay ni Abraham at ni Sarah, sila po ay tumanggap ng pangako sa Diyos na bata-bata pa, pero humaba po ang panahon na tumatakbo ay hindi po nila nakakamit hanggang sa sila ay tumanda na at wala na pong kakayanan para pagsimulaan ng lipi o dumami kasi po matanda na nga po sila. Pero dahil iyon po ay pangako ng Diyos, sila po ay patuloy na nanghahawak doon. Ngayon, kagaya po ng aking tanong, ano po ba ang maitutulong ng panunumpa sa pangako? Dito sa binasa natin, ginamit po sa talatang 16 na nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. So, ibig sabihin po, when you promise to somebody na without vows, hindi titigil. No? Hanggat hindi ka nangangako na mayroong panunumpa, hindi po matatapos ang usapan. Para bang kung ako o ikaw ay may pagkakautang dun sa naniningil sa iyo, pag hindi ka nagbigay ka ng pangako pero wala kang katibayan o wala kang ihaharap na parang magpapatunay o magsasabi na yan ay mababayaran mo, doon pa lamang po titigil ang usapan. So kaya nga po sabi dito, higit nanumpa ang Diyos sa kanya ring pangalan. Kasi dito po sa mundo, sabi dito, nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila. Meaning pag nangako ka sa isang tao, tapos gagamitin mo yung pangalan mas higit sa'yo, siya yung may accountable po doon. Kung hindi mo man ma-fulfill yung promise na yon. Here, in this same situation, God made a promise to Abraham with vows to His name. Because we know God is the one who created everything here in this world. Siya lamang po ang nakalikha ng lahat ng bagay na nandito sa lupa. Meaning, wala siyang hindi pwedeng kayang gawin. Magagawa niya po ang lahat ng bagay. Pati po yung sinabi niya kay Abraham na ipinangako niya na siya o sa kanila magmumula ang lipi, buong lipi. No? Meaning, pararamihin po siya.
Pero like what I said kanina po, sa pangakong iyon ay tumakbo po ang mahabang panahon na hindi po nila ito nakikita pa sa kanilang buhay hanggang sa kanilang pagtanda. Pero dahil po ang promise na ito ay with vows in His name, sila po yung nagtiwala. Pero kahit ang tao po ay naniniwala, nagtitiwala, may mga panahon sa buhay nila ng paghihintay na nagkaroon na rin ng pagkainip. Kagaya po ni Sarah, siya po ay inutusan niya si Abraham, o sipingan mo itong aking alipin para po lamang matugunan o mapulfill yung promise na iyon. Pero hindi po yun ang gusto ng Diyos. Hindi iyon ang kanyang promise, because God said to him na sa kanila magmumula, sa kanila po mag-asawa, hindi sa ibang babae. Kaya po hindi iyon. Pero purihin ng Panginoon kahit po ganon, dahil sa habag ng Diyos, sa kagandahang loob ng Panginoon, at itinakda po yun ng Diyos sa kanila, ay nagkaroon pa rin po ng pagpapatawad ng Diyos sa mag-asawa pong ito. And because of that, God fulfilled His promise to them with vows. Kasi sa Kanya pong pangalan. Importante po iyon. Sa ating pong mga buhay, ay malaki ang kinalaman po nito. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nabago ang buhay po natin, tinanggal po tayo sa ating mga kapalpakan, inalis po tayo sa mahihirap na kalagayan sa buhay. Ang ating pong pagkatao o ugali ay madali pong bumabagsak sa mga mabibigat na mga problema, dagok sa buhay. Pero nung tayo po ay kinalingan ng Diyos, tayo po ay Kanyang inanyayahan sa Kanya pong kingdom, sa Kanyang tulong, tayo po ay nag-response at ipinagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. At nang atin po itong gawin, ay nabago po ang ating buhay. Nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng magandang takbuhin sa buhay. Kasi ang ating pong pinagkatiwalaan ay Diyos na alam nating gumawa ng langit at lupa at nagbigay ng buhay po sa atin. So ngayon, for this passage, ito po ay makakatulong sa atin kasi tayo po ay naglalakbay sa mundong ito na mayroon pong paghihintay. No? Patungo po doon sa, ang ating paglalakbay ay patungo po doon sa inilaan ng Diyos sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na kasama siya habang panahon. Pero habang atin po itong hinihintay, tayo po ay lumalakad, naglalakbay sa mundong ito. Naglalakbay po lang. Hindi ito ang talagang permanent place po natin. At sa paglalakbay po natin, dala-dala natin ang pangako po ng Diyos. Ano po iyon? Pag-iingat niya sa atin, pagtulong niya sa atin, pagsama po niya sa atin, at pagbibigay niya sa atin ng mga katugunan sa ating mga panalangin. Iyon po ang mga pangako na tinanggap natin liban dun sa eternal life. Or when the Lord come, dumating na yung panahon na siya'y bumaba rito para tayo sunduin, ay yun po yung mangyayari at yun ay pinanghahawakan natin. Pero liban po doon, ang mga pangako na habang tayo naglalakbay dito, marami po tayong mga daraanan na mga problema, marami tayong mga daraanan na mga challenge sa life. Pero God promised to everyone na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan, tutulungan niya po tayo. At siya ang lalaban para sa atin. So yun po yung pangako. At yun ay nakakatulong po sa atin bilang mga mananampalataya. Pero ang ganda po dito, yung pangako po na yun ay sinumpaan niya. Nanumpa po siya sa pangalan po sa sarili niya pong pangalan. Ano ang kaimportantehan nito? Sabi ko nga, yung panunumpa na yun, dun tumitigil ang usapan. Dun natatapos po. Meaning, done because you are like at peace to that promise na binigay sa iyo. Napapanatag ka kasi merong ginamit na pangalan. Na alam mo na ang pangalan na yon ay merong kakayanan na tuparin. At ang pangalan na ginamit po ng Diyos ay ang kanyang pangalan mismo. Sa Bible po ay nangako ang Diyos sa atin
Tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo, ipagkakalob niya sa atin lahat ng mga bagay na kakailanganin natin. At nanumpa siya sa pangalan po rin niya. Sa Bible po ay sinabi sa aklat po ng Acts 4:12. Ang Acts 4:12 sabi po doon ay, salvation is to be found through Him alone, and all the world there is no one else of whom God has given who can save us. Sa silong po ng langit dito sa lupa, walang ibang pangalan na binigay ang Diyos kundi sa pamamagitan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus na ikaliligtas ng tao. Una ko pong ginamit iyon dahil yun ang pinaka-importante po sa atin bilang nilikha niya. Kasi alam natin na tayo po bilang nilikha niya, tayo po napalayo sa Kanya dahil sa kasalanan, sa kamandag ng kasalanan, at yun yung sumpa. Separated tayo sa Kanya. But because of God's love, ni-restore niya po yun, ni-revive niya po yun. So dahil sa pagsugo niya sa Kanyang anak na si Kristo Jesus, dinala niya po dito. Namatay sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, tayo po ay tinubos po niya. So, dahil po sa bagay po na yon, tayo po ay muling napabilang sa kanyang pamilya. Tayo po ay naging anak niya. Di po ba? So, yun ang nangyari po sa ating buhay. And tingnan po natin ang aklat po ng Epeso, sa talatang 7 po, ang sabi po, Epeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig na pinadama niya sa atin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala sa isang katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito'y pag-iisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. God has a plan to our life, and that plan is better. Maayos po at the best para po sa atin. Kaya nga po gumawa siya ng way para tayo ay mabalik sa Kanya. Tayo pag-aari po muli ng Diyos. At dahil tayo pag-aari ng Diyos, wala po ni sino man makakasakit sa atin. Yan ang magandang assurance sa buhay natin na tayo ay hindi mangangamba. Totoo, mapanganib ang mundong ito, magulo, like now, sa panahon po natin ngayon, itong pandemic na ito, hindi tayo nakakasigurado, pero ang ating katiyakan, ang assurance natin na tayo ay safe is Him. Siya po. Dahil siya yung nangako sa atin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, sasamahan niya tayo, ililigtas niya po tayo. Pangako po niya yon. At yung promise na yan is with bow in His name, sa Kanya pong pangalan. Sabi po sa talatang 21, dyan din sa Ephesians 1, sabi, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. See? Sa pangalan po. So, pinakamataas yung pangalan po ng Panginoon. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. So, ito po ay tinala nung panahon noon. Pero sabi, pati sa darating na panahon, ito po yung panahon natin ngayon. Di ba? So, panahon natin ngayon kasi kundi pati sa darating na panahon. 22, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay po. So anything na iniisip mo sa sarili mo na kakailanganin mo, yung gusto mong makamtan sa buhay mo, pwede mong hingin. Pwede mong i-utter sa God at sabihin mo, Panginoon, nais ko po itong hingin sa iyo sa pangalan mo. At ito'y pagkakalob ng Diyos. No? Sabi po diyan, sa kanya lahat ng pinalalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan ni Kristo sa pangalan ni Jesus Christ ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspos sa lahat-lahat. So, ito po ang pruweba para sa atin na pinangakuan po ng Diyos na hindi natin dapat pangambahan o pag-alinlanganan ang mga bagay po na yon. Kasi sa buhay po natin, importante ito na maintindihan natin kasi tayo po ay manlalakbay dito. At itong nilalakbayan po nating mundo, unfamiliar po tayo. Ibig sabihin, mabibigla ka na lamang sa mga biglang dumarating na mga crisis sa buhay.
Bakit? Di mo inaasahan. Laging bago. Minsan paikot-ikot, pero may mga panahon naging paikot-ikot nung generation, meaning generation to generation. But in our generation is different. Bago na naman. Kagaya po nitong pandemic, wala naman nakakaalam ng iba nito. Pero dumating ito sa buhay natin at marami pong mga tao ang naapektuhan po nito sa buong mundo, hindi lang sa isang bansa. Good thing sa inyo po dyan sa Canada, hindi ganun katindi. Pero salamat sa Panginoon, kay matindi man o hindi man ganun katindi, ay pareho po tayong sinasabihan ng Diyos, pinangakuan ng Diyos, na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo sa lahat ng ating lakbayin sa buhay. Importante po uli ito, sasabihin ko, dahil sa lakbayin na ito, pwede kang dito madapa, pwede ka ditong tumigil, pwede ka ditong masaktan, o pwede ka nang umiba ng landasin. At iyan ang pinakadapat nating iingatan, yung tayo umiba pa ng landasin. Kasi po, nalaman na natin ang katotohanan, nalaman na natin ang tunay na dadaanan natin para sa matagumpay na pamumuhay. Ngayon dahil lamang sa mga pagsubok, dahil lamang sa mga sakit, dahil lang sa mga kakulangan sa pinansyal, ay iisip tayo ng bagong kaparaanan, yun ang nakakapangamba po sa buhay. At kaya ito ating tinatalakay po, o inyo pong naririnig sa tulong at biyaya ng Diyos ay para mapaalalahanan po tayo dahil ang salita po ng Diyos ay nagtutuwid, nagpapaalala at nagbibigay sa atin ng encouragement, ng kalakasan. Yan ang salita, ang Biblia na binabasa po natin, ang salita po ng Diyos, kinasihan po niya ito upang magturo sa atin, upang magtuwid sa atin, upang umalalay sa atin, upang gumabay sa atin, upang lumikha ng mga bagay na bago sa buhay po natin. At kung kayo po'y naniniwala po dyan sa bagay po na ito, na aking pong sinasabi sa inyo, thumbs up. So, ibig sabihin po, ang ating pong lakbayin ay hindi po madali. Pangalawa, ang ating lakbayin ay hindi natin alam kung kailan matatapos. Pangatlo, ang lakbayin po natin ay full of challenges sa life. So, kung ang lakbayin natin ay ganung klase, dapat po natin na malaman na ang ating buhay dapat nakaangkor. Dapat ang buhay natin ay merong kinakabitan. So, like what I said po sa inyo dito sa binasa natin, ang ating pinanghahawakan ay promise. Promise from God and His vow, with His vow in His name. So, pangako sa Diyos na nanumpa siya sa sarili niya pong pangalan, na ang pangalang ito ang mataas sa lahat ng pangalan. So, meaning walang pwedeng gumiba, walang pwedeng makasira. At doon po natatapos ang usapan. Ngayon, ang tanong, hanggang saan ba ito naka-connect? Hanggang saan, bakit ba talaga dapat tayong ma-at peace o magkaroon ng kapanatagan? Siyempre, ang tao po kung naglalakbay o merong hinahakbangan sa buhay, napapanatag lang ito, nagkakaroon ng katiyakan pag alam niya kung saan nakakabit. Like halimbawa, kung tatawid ka sa isang lugar, yung tulay na dadaanan mo, titingnan mo maigi kung saan nakakabit. Para nandun yung security sa iyo para pumunta sa kabilang dako. Ganon din po sa buhay natin. Itong promise na tinanggap natin sa Diyos na siya na may nanumpa sa sarili niyang pangalan, that means meron itong katiyakan na gaganapin po niya. So, saan ito nakaangkla? Ang binabasa po natin ay hindi tumitigil sa pangako lamang o sa panunumpa sa kanyang pangalan, kundi kung itutuloy po natin sa talatang 18 po ng ating binabasa na pinag-aaralan sa aklat ng Hebrews 6, sabi po dito, 18, at hindi nababago at nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Take note of that. Ano po? Sabi, hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ano yung dalawang bagay? Pangako at sumpa. Kaya nga po sabi ko, di ba sa inyo, the title of the message is Promise with Vow in His Name. Sa kanyang pangalan. Meaning, hindi nagsisinungaling ang Diyos.
Hindi po siya nagsisinungaling. Dahil sabi nga ng kanyang promise kay David, sabi po sa Psalms 89:35, once and for all. Pag naririnig niyo po yung once and for all, meaning para matapos na lang usapan, sabi po ng God, I have promised by my holy name, I will never lie to David. Not only Abraham, but also to David. And even us, sa atin din po na mga naniniwala sa Kanya. So, sabi rito, hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang Kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa Kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako Niya. Narinig niyo po sa akin kanina yon, di ba? Panatag tayo ngayon na tumatakbo, lumalakad, nagpapatuloy sa ating lakbayin. Because of the promise of God to us. Tama? Ang ganda rito, hindi siya nagsisinungaling. Hindi po siya nandadaya. Totoo siyang Diyos. Nagawa niya po ito kay Abraham, nagawa niya kay David. Alam natin, kay Abraham, dumating yung panahon na mahabang panahon ng paghihintay hanggang sa tumanda na sila. They're not able, hindi na sila capable para makagawa ng bata. Pero, tinupad ng Diyos yung pangako niya. Lumabas si Isaac. Mismo sa sinapupunan ni Sarah. Nagsinungaling ba ang Diyos? Hindi po. Kung sa tingin natin, sa buhay po natin, ang tagal na nating hinihintay, yung tinanggap nating pang promise ng God sa atin, pero hindi pa, wala pa sa kamay natin, wala pa sa pamilya natin, eto na tayo, ugod-ugod na tayo, don't give up. Always remember that promise with bow in His powerful name. No? Lahat ng mga bagay dito sa mundo, ipinailalim sa pangalan ni Hesukristo. Magaganapan lang lahat ng bagay sa pamamagitan niya ng ating Panginoon. Doon ka pa ba mag-aalinlangan? Hindi na, di po ba? Kasi wala namang ibang pangalan dito sa mundo, sa ibabaw ng mundo na ibinigay ang Diyos kundi ang pangalang Jesus sa ikaliligtas ng tao. Hindi lang yon. In His name, all the things here in this world magaganap. No? So, even to our dreams, to our dreams or desire in our heart, gusto mo yan maganap sa buhay mo, huwag kang mag-aalinlangan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ng John 16:23 or 24, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, until now, hanggang ngayon, di pa kayo humihingi sa Ama sa pangalan ko. Humingi kayo. At gagawin niya ng inyong Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ko, para maluwalhati ang Ama at malubos ang inyong kagalakan. Habang naririnig po ninyo ang mensaheng ito, maybe napapangiti ka. Pero ang gusto po ng Diyos, hindi lang ngiti, kundi halakhak, galak. No? Hindi lang ngiti. Bakit bang ngiti lang? Kasi para bang pwedeng tinatanggap mo yung promise ng God at medyo naniniwala ka na, pero hindi pa ganung kalubos. Pero sabi po ng Bible, kung ganun ang kalagayan sitwasyon mo, tingnan mo na lang ang nangako at ang pinagsumpaan ng pangako, ang walang ibang pangalan kundi ang pangalang Jesus. Na pwedeng malikha ang lahat ng bagay kundi sa pamamagitan niya. Kasi inilalagay sa ilalim ng kanyang pangalan para mag-glorify ang ating Ama sa langit. At pati ikaw, malubos ang kagalakan mo at ako. So sa buhay po natin, eto na yun. Di ba? So, ngayon, ang tanong ko po kanina, saan? Hanggang saan? Para tayo makatiyak na hindi tayo malilihis, hindi tayo mawawala o hindi tayo mawawala sa lakbaying ito. Ang sabi po sa verse 19, ang pag-asang ito, tingnan nyo ho, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Ang pag-asang ito, that promise, umaasa po tayo. So, ang pag-asang ito po, sabi dito, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot
hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit sa dakong kabanal-banalan. Na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin doon. Mga kapatid, yung pong pag-asa po na iyon, na nakikita ng Diyos sa puso po natin, hindi lang dyan sa dibdib mo. Tapikin niyo po yan. That hope you have to that promise from God, wala lang yan dito sa dibdib. Iyan po ay nakakonek doon sa lugar na kinalalagyan ng ating dakilang saserdote. Who is that? Sino ba yung dakilang saserdote na yon? Si Jesus Christ. Ang ating Panginoong Hesus. Our High Priest. Nasaan po siya? Nasa dakong kabanal-banalan. Declare ko po ito sa inyo. Sabi po ng Hebrews 4:16, diyan po din sa aklat na yan, Hebrews chapter 4 verse 16, sabi niya, kaya't huwag na tayong mag-aatubili, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Huwag na daw tayo magalinlangan o huwag na tayo mag-hesitate. Be confident to come before Him, to call upon His name. Bakit? Sabi po dito, sa verse 15, uurong ka, or 14, babasahin ko na rin po yung 14, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Nakita nyo, narinig nyo po, no? And even in your own Bible, di ba, yun ang sinasabi, dapat daw tayo maging matatag. Huwag kang manghihina. Hindi po katwiran na tayo nahihirapan, napapagod na, but yeah, because you are human, I am human, may kapaguran. But because of His Word, and that Word is the promise from Him, with vows in His name, dapat tayo maging matatag, malakas. Bakit po? Kasi yun daw pinaglalagyan nito o pinagsumpaan nito ang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. 15, ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat lahat ng para ay tinukso siyang tulad natin ngunit hindi nagkasala. Mga kapatid, itong Jesus na inilagay sa ilalim ng kapangyarihan niya, ng kanyang pangalan, lahat ng bagay dito sa daigdig na ating pwedeng ma-encounter, lahat po ito is under His name. And His name and this person, si Jesus Christ, ay nandun po sa piling ng ating Ama sa langit. Nasa kanang bahagi. Doon sa kabanal-banala na tinutukoy dito na yung pag-asa na meron po tayo, hindi lang sa dibdib natin ito nandoon, kundi sabi, ang pag-asang ito, no, yung pag-asa po daw natin ay, sabi, at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit sa dakong kabanal-banalan, na kinalalagyan, na pinasukan ni Jesus. Na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin doon. Mga kapatid, iyon po ang isa sa pinakamaganda at pinaka-powerful truth na dapat po nating higit na maintindihan at maunawaan at maipasok po natin ng lubos-lubos sa ating kamalayan o kaunawaan. Kasi ang isip po natin ay hindi titigilan po ng kaaway o ng demonyo o ni Satanas na tayo linlangin. Tayo po ay i-deceive para ipakita sa kanya ang marami mga sitwasyon sa buhay natin. Ako, eto ka na. Ganyan na buhay mo, di ka na mababago. Ganyan ang magulang mo, ganyan ang lolo mo, ganyan ang kalululuha mo. Same you too. If you heard that in your conscience or in your feelings, rebuke it. I said rebuke it. Sawayin mo with power, this word, this truth na sinasabi. Ito yung pag-asa na meron tayo. Huwag mong sasabihin na a-agree ka sa kanya, oo nga naman, ganito naman ang lolo ko ganito naman kaluluhan ko, ganito naman. Pareho rin na kaya nga nila kakayanin ko rin. No way. Hindi ganon. Hindi po ganon. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay, kaya
hindi po totoo 'yon na ang lolo natin, ang kalululuhan natin, magulang natin ay gano'n na naging buhay at magiging gano'n din tayo. Tayo po ay binago na ng Panginoon. Mula po nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus, tinanggal na tayo dun sa sumpa na iyon. So ang buhay po natin ay kakaiba, buhay na ganap at kasiyasiya. So we are expecting sa life natin for now, sa ating pong journey, ito po ay bago. Bago because of His covenant, yung tipan niya po sa atin. Kaya po, dun sa aking binabahagi po sa inyo, ito pong pag-asa na ito na dala-dala po natin ay hindi lang dito sa dibdib natin o puso natin na nakalagay, kundi ito po ay nandoon sa lugar na kinalalagyan ng ating Panginoong Hesus, dakilang saserdote, na ang kanya pong papel o posisyon na ginagampanan po doon ay lagi po siyang umaapil sa Ama sa ating mga dinadala sa Kanya. Kaya nga sabi doon sa binasa po natin, di ba, sa Hebrews 4, na huwag na tayo mag-hesitate, huwag tayo be confident sa Kanya, sa paglapit po sa Kanya, di ba? Kaya huwag na kayo mag-aatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Bakit? Kasi meron po tayong dakilang saserdote at ang pag-asa natin ay naroon. Nandito sa puso po natin at doon nakakonek, nakaangkla po ito doon. Kaya matibay. Hindi ito kayang tinagin kasi anumang bagay na nasa kamay po ng Diyos, hindi pa pwedeng nakawin ng kahit sino man. Anumang mga bagay na sinabi ng Diyos sa buhay natin ngayon, wala po pwedeng humadlang, wala pong pwedeng magpigil. Kasi yung bagay na sinabi po ng Diyos sa atin, gaganapin po niya yon, tutuparin niya yon, gagawin po niya yon. Dahil po sa pangalan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. At iyon po ay magaganap sa ating buhay. Kaya gusto ko pong iwanan sa inyo ang mensaheng ito. The person or you and I who experience His grace and mercy through His Son Jesus Christ, tayo po yun. Di ba? Na nakatanggap ng habag at kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus, tayo po yung mga recipient ng promise niya. That promise is to take care of us. Tayo po iingatan niya, tayo po ay tutulungan niya, tayo po ay babantayan niya. Tingnan niyo po, merong isang bahagi po sa Biblia na nagsasabi po dito na tayo po bilang kanyang mga anak ay kanya pong hanggang sa ating pong pagtanda, hindi niya tayo pababayaan. Ito po ay malimit kong nababasa po, no, na sabi po doon sa Isaiah 46 verse 4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Siya po ang nag-create sa atin. Siya ang Diyos natin, siya ang lumikha sa atin. So hanggang sa pagtanda natin o pagputi ng ating buhok, iingatan niya tayo. Siya ang mag-aalaga po sa atin. Kaya po, ang buhay po natin dito sa lupang ginagalawan natin, puno ng challenge, puno ng bagay na kung saan ay hindi natin naiintindihan minsan ang nangyayari. Pero kapatid, kung ikaw ay babalik lamang doon sa unang tagpo mo sa kapangyarihan ng ating Diyos na gumawa ng langit at lupa at muling nagpanumbalik sa iyo sa kanyang tahanan o sa kanyang lugar na dapat nating kinalalagyan, yan din yung Diyos na tutulong sa atin para makapagpatuloy tayo sa lakbayin. At iiwan ko sa inyo ang mensaheng ito dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan pa ang lakbayin na ito. Pero sa bawat lakbayin, meron pong mga bagay na hindi natin ina-expect na mangyayari na pwede pong mauga ang ating pagtitiwala o ating pag-asa o ating pananampalataya. Pero kahit po yan ay mauga, hindi yan mawawala. Hindi po yan mapuputol kasi nakakonek po yan dun sa dakong kabanal-banalan. Nakakonek po yan doon sa lugar na kung saan ay kinalalagyan ng ating Panginoong Hesus.
sa dakong kabanal-banalan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nakakonect po doon, kung dumarating yung panahon na ikaw ay nagigimbal na o nauuga na, tumawag ka lang. Lumapit ka lamang sa Kanya. Dahil yun po ang sinabi. Huwag daw tayo mag-aatubili na lumapit sa Kanya. Tumawag sa Kanya. Dahil masusumpungan natin ang habag at awa niya. Ibibigay po niya yung mga bagay na kailangan natin sa panahon ng ating pangangailangan. So gusto kong ibahagi po itong mensaheng ito para sa ganon tayo bilang mga anak niya na tayo po ay nagpapatuloy sa lakbayang ito. Tayo po ay magiging mananatiling matatag, mananatili po tayong magiging malakas at patuloy na gumagawa ng kanyang kalooban. Nananatili po tayo na sa Kanya ay humaharap na mayroon pong kapanatagan sa puso at ginagawa po natin ang tungkulin natin sa ating kapwa na tayo po ay nagpapadama rin ng Kanyang pag-ibig at ng pag-asa na ibinigay po niya sa atin. So nais ko pong iwanan ng mensaheng ito. Ito po ay mensahe na kung saan ay magbibigay sa atin ng malaking tulong para tayo ay patuloy na maging malakas sa lakbayang ito. Dahil siya lang naman ang pwedeng tumulong sa atin, magbigay sa atin ng kalakasan at kakayanan na matapos po natin ang lakbayang ito. Salamat po sa Panginoon at salamat po sa kanyang pagtulong sa akin para maibahagi ko po ang mensaheng ito sa inyo. And I believe na the Holy Spirit is going to speak to your heart and help to you para mas lalo mong matikman at maranasan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang dakilang pag-ibig. Na hindi po ito natatapos. Because even now, until now, marami ka na naranasan, pero marami pa siyang ipararanas sa iyo. Marami pa siyang ipatitikim sa iyong buhay. Na kung saan ay masasabi mo, siya nga'y totoo, buhay nga siya. At talagang siya'y nagsasabi ng totoo. Ang Diyos po natin ay totoo. Hindi siya sinungaling, hindi po siya nakakalimot sa kanyang mga pinangako sa atin. So marami pong salamat sa ating pong panahon na binigay dahil sa tulong ng Diyos sa pakikinig ng kanyang salita ngayong pong araw na ito at naway manatili ito sa puso natin hanggang hindi po natin nararanasan na ito'y nanunuot sa ating pagkatao ang mensaheng ito. Dahil yun ang sadya ng Diyos, yun ang gusto ng Panginoon. Ito'y mabuo sa ating katauhan. Ang kanyang pangako sa atin ay talagang panghahawakan natin at yun ang magiging pag-asa po natin sa buhay natin. Na ang pag-asang yun ay nakakonect doon sa lugar na kinilalagyanan po ng ating Panginoong Diyos, ang dakong kabanal-banalan. So, purihin ng Panginoon sa oras po na ito. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo sa mga tao po na nakarinig po ng mensaheng ito. Ang aking dalangin, Panginoon, ay patuloy po silang nagkaroon ng bagong lakas, bagong sigla, bagong pag-asa na dadalhin po nila sa kanilang paglalakbay. Alam ko, Panginoon, marami po ay nawawalan na ng loob, iba ay napapagod na, Panginoon, pero sa oras na ito, matapos po nilang marinig ang mensaheng ito, Panginoon, hayaan po ninyo na parang hangin na dumampi sa amin, Panginoon, ng kami init na init at talagang hingal na hingal, pero nang isang beses po na pinahihip mo ang hangin, Panginoon, kami nakapahinga at kami naginhawaan. Ganun din po sa mensaheng ito, Panginoon Ama. Hayaan po ninyo na matapos po nilang marinig ang salita na ito, Panginoon. Salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon, O God. Anumang kalagayan na meron po sa buhay ng mga anak mo ngayong oras na ito po'y magbibigay ng kapahingahan, magbibigay, O Diyos, ng kaaliwan, magbibigay, O Diyos, ng kalakasan sa kanilang mga buhay espiritual at buhay na ginagalawan po sa mundong ito. Ang pamilya po ng bawat isa ay makatikim ng ibayo pang pagpapala, O Diyos, pagpapala na nakakibat po dito, O Diyos, yung pong kagalingan sa lupang katawan, yung pag-promote sa trabaho, Panginoon, yung mga nawalan ng trabaho, magkaroon ng trabaho, Panginoon, O God. O Lord God, yung mga sira na relasyon, O Diyos, ay maaayos, Panginoon, between parents and children and husband and wife, O Lord God, and any kind of relationship, O Father God. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Nais ko pong pakawalan, O Diyos, ang iyong pagpapala sa buhay po ng mga anak mo na nakarinig ng iyong salita sa oras na ito. Kagalingan, O Diyos, sa espiritual at sa pisikal ang kanilang makamtan sa pangalan ni Jesus. Amen.